Good day, grade 5 learners. Welcome back to our virtual discussion. Once again, I'm Miss Jadit Belio, your EPP subject teacher. At sa linggong ito, tayo ay nasa week 8 na ng ating first quarter, huling linggo para sa unang markahan. At bago tayo mag-proceed sa ating huling topic para sa markahang ito, tayo muna ay magbalik-aral kung ano yung ating diniscuss last week. Last week, diniscuss natin ang gamit ng computer at internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon. Dito, diniscuss ko kung ano yung mga usage ng internet at computer sa pangangalap ng information. Gayon din yung mga browser or yung mga search engine na ating pwedeng gamitin para makapag-search tayo ng information. Gayon din yung mga featured or advanced feature niya para malimitahan natin yung impormasyon na ating hahanap or ma-research. Gayon din yung pagsasaayos para hindi tayo pabalik-balik sa pag-search or paulit-ulit sa pag-search. Itinuro ko doon kung paano tayo magbo-bookmark at saan makikita yung information or yung site once na matapos natin or once na ma-bookmark natin ito. Sa linggong ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa word processing tools. Ano nga ba yung mga word processing tools at ano ang gamit niya? Paano natin siya gagamitin? Sa araling ito, ating i-discuss sa mga sumusunod. Una, ang knowledge product at mga halimbawa nito. Pangalawa, mga program o software na maaaring gamitin sa paglikha ng knowledge products. At pangatlo, paggawa ng knowledge product. Ano ba yung paraan or step-by-step na ating pwedeng gamitin para makagawa tayo ng isang knowledge product. So, unahin natin ang definition ni knowledge product. Ano nga ba si knowledge product? Ito ay isang output ng isang proseso, pangkat o organisasyon na ayon or na sa anyo ng isang dokumento na nagbibigay daan sa epektibong pagkilos o paggawa. Ibig sabihin, ito ay naglalaan or naglalaman ng iba't ibang informasyon, iba't ibang data tungkol sa tao, bagay, pangyayari, o kaya naman po nagbibigay ng impormasyon tungkol sa tao, bagay, pangyayari, or ano man yan. Pwedeng sa business, about sa business yung nilalaman niya. So, meron tayong iba't ibang halimbawa ng knowledge product. So, ito yung sample pictures na maaari nating mapagkunan or maaari nating sabihin na halimbawa ng isang knowledge product. So, meron tayong 4. Ang una, pwede tayong gumawa ng isang flyer o kaya naman po brochure. Pwede din po siyang banner o kaya naman ay poster. Eto, nung face-to-face pa tayo na nakakalabas pa kayo, malimit natin tong makita. Either sa mall or dun sa paligid natin. Sa paligid natin, nakaka-encounter tayo ng iba't ibang uri ng knowledge product pero hindi natin alam na kung anong uri ng knowledge product ba siya. At ano ba yung mga nilalaman ng mga knowledge product na ito. Unahin natin si flyer. So, eto po ay isang maliit na papel na naglalaman or maglalaman ng description ng isang produkto o serbisyo. Kagaya nga ng nabanggit, isang maliit na papel. Malimit ito ay nasa, ang anyo nito is parang 1/2 lang siya, 1/2 crosswise na isang bond paper. Malimit natin tong ma-receive kapag nasa mall tayo, yung mga flyers, yung mga para siyang binibigay ng mga sales ladies or yung mga salespersons. So, ano ba yung nilalaman nito? It's either information about dun sa kanilang product, contact number, contact person, and email addresses ng ating
ang business, kung about businessman yon. Kung about naman sa mga food o kaya naman sa iba't ibang mga services, malimit nating makita dito yung kung ilan yung discount nila, yung binibigay nila na discount, kung ano yung less or kung ano yung ino-offer na service ng isang business or ng isang service. So, yun yung example ni flyer. Pangalawang example ng knowledge product is the brochure. So, si brochure, ano ba yung nilalaman niya? So, mas maraming nilalaman, kaya para itong manipis na libro. So, kung familiar kayo dun sa mga Avon, sa mga MSE, so, di ba meron siyang parang booklet na binibigay, or doon sa booklet na yon madami, or doon nakapaloob yung lahat ng mga product na binibenta ng company na yon, or binibenta nung sales lady. So, para siyang malipis or maliit na libro lang, at naglalaman siya ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga produkto na ino-offer ng company na yon or service ng isang service company na yon. Pangatlo, banner. So, ano naman po si banner? So, mahabang papel o tela, higit 1 yarda ang haba, na nag-aanunsyo tungkol sa isang produkto o serbisyo o magaganap na pagtitipon. So, malimit natin itong makita tuwing election period. So, yung may mga banner, yung mga pakampanya ng mga kandidato. Aside from that, pwede din siyang gamitin as for announcement ng isang produkto. Kunwari, meron silang big sale or sale doon sa mall na yon or sa establishment na yon. So, malimit silang gumagamit ng banner para i-advertise yung kanilang promo period. So, pwede din siyang nag-aanunsyo ng serbisyo o kaya naman nag-aanunsyo ng pagtitipon or event. And then, pang-apat, poster. So, ano naman po si poster? So, kahawig ng flyer, ngunit ito ay mas malaki. So, parang pinalaking version lamang siya ni flyer. Kung si flyer, maliit lang siya, 1/2 crosswise lang siya ng isang bond paper. Si poster naman, malaki. So, halos kasing laki siya ng isang kartulina o kaya naman po pang bulletin board. Nung nasa face-to-face classes pa tayo, yung mga quarterly topics natin. So, di ba may nakikita tayo sa ating mga classrooms na para siyang poster o kaya naman bulletin board. Naglalaman din siya ng mga information tungkol doon sa product. It's either a product or a service na in-offer. So, ano-ano ba yung mga program o software na maaari nating gamitin sa paglikha ng knowledge products? So, meron tayong iba't ibang uri. So, hindi lang siya nakafix sa isa. Pero, depende na lang sa atin kung saan tayo madadalian ng paggamit. Kung ano yung mas gamay na natin. Una, meron tayong tinatawag na desktop publishing. So, kung i-aangkla natin to sa MS or Microsoft Office, siya po yung tinatawag natin na MS Publisher o Microsoft Publisher. Aside from that, we also have a slide presentation. So, MS PowerPoint naman siya kapag sa Microsoft Office. And then, aside sa dalawang ito, pwede din tayong gumamit ng word processing tool na si MS Word. So, pwede tayong gumawa ng poster, ng flyers, ng brochure, gamit ang Microsoft Word, yung pinakamadaling tool na or pinaka-familiar tayo na tool. So, mas madaling i-navigate si MS Word. So, medyo hindi pa tayo familiar or hindi pa siguro kayo familiar kay Publisher. Si PowerPoint naman, ito po yung ginagamit natin during online classes natin, virtual classes, yung ginagamit ni teacher. So, pwede din daw natin siyang gawin or gamitin as software sa paglikha ng knowledge product. And, syempre, si Microsoft Word.
So, by the way, si desktop publisher at si slide presentation, madami siyang uri. Ganun din si MS Word. Yung ibang uri ng desktop publishing, nasa module natin. So, pwede nyo pong balikan or pwede nyo pong i-scan yung ating module, week 8, about sa word processing tool. Naroon po yung iba't ibang uri pa ng program or software na pwede natin gamitin para makapag-produce ng knowledge products. So, bago tayo gumawa ng knowledge product, dapat nating tandaan na bago gumawa ng alinman sa mga knowledge products, nararapat lamang na pagplanuhan muna ang disenyo na nais gawin upang maiwasan ang pagkaantala ng ginagawang proyekto. Maaring iguhit muna ito sa papel, yung plano na gagawin natin upang mapadali ang paggawa. For example, kayo, naatasan kayo ni teacher na may project o kaya naman po pagdating sa future, naisipan ninyong mag-business. Bago daw po tayo gumawa ng knowledge product, ng flyer, brochure, banner o kaya naman poster, kailangan pagplanuhan muna natin yung disenyo niya. Kagaya nga ng nabanggit yan, maaari nyo muna itong i-drawing or iguhit sa isang papel. So, para siya yung pinakang model mo na ito, ganito dapat yung aking gagawin. Ganito dapat yung kanyang kakalabasan. And then, tsaka po kayo mag-work out doon sa mismong output na niya. Again, pwede kayong gumamit ng desktop publisher, pwede kayong gumamit ng slide presentation, o kaya naman ng Microsoft Word. So, ngayon, gagawa na tayo ng ating sample flyer using Microsoft Word. So, unang gagawin natin, i-open natin yung ating MS Word. Then, from MS Word, click natin si Blank Documents para tayo ay makagawa ng ating flyer. So, ito yung makikita nating interface niya. So, meron tayong iba't ibang tabs. So, ito mga tabs na to, Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, Mailings, Review, View, and Help. Yan yung gagamitin natin. Yung mga icons under nila para makabuo tayo ng ating simple flyer. So, una gusto kong mag-insert ng title or kumbaga yung pangalan ng aking business. So, pwedeng direkta na dito kayo sa home gagawa o kaya naman proceed tayo dun sa insert tab and then choose a text box para magalaw-galaw natin kung saan natin siya ilalagay. Pag click natin si insert text box, ito yung kakalabasan niya. Then, you may key in your business name. So, kunwari, sa akin, gusto ko magbibenta ako ng mga merienda. So, ang papangalan ko sa business ko ay, syempre, hindi na tayo lalayo kung ano na yung pangalan ni teacher. Kunwari lang naman siya. Jedith's Merienda. So, ayan siya. So, kung mapapansin nyo, napakaliit. Hindi siya readable. So, pwede po natin siyang palitan ng font size, font style, font color, kung ano man yan, dito. So, i-highlight lang natin siya. Then, back tayo kay homepage. Makikita natin etong mga fonts, all about fonts. So, ito yung gagamitin natin para mabago natin siya. So, you may click etong parang arrow na to para makapili kayo ng font style rather. So, gusto kong gamitin si Lucida handwriting. So, click ko lang siya. Then, gusto kong dark siya or parang naka-bold. May thickness. So, pwede natin itong i-click itong B na to. So, ayan. And then, resize. Gusto ko, teacher, i-resize. Gusto kong palakihin pa siya. So, click lang natin si itong A na malaki tas arrow o kaya naman dito. Lalagay nyo yung gusto ninyong size, kung anong number siya. So, ako, kalimitan kong ginagamit is ito para mas matansya ko pa siya. So, ayan. Kunwari gusto ko ganito siya kalaki. And then, kung mapapansin nyo na ano yung ating word, pwede nyo pong i-resize yung ating text box. And then, kung mapapansin nyo, nasa gilid siya. So, click nyo lang yung sa may unahan and then click natin si paragraph para center para mag-center siya.
Ayan. So, you have noticed meron pong outline yung ating box. So, para matanggal yung outline natin, go to shape format and then sa shape outline. Itong part na to. So, click lang natin yan. Then, proceed sa no outline para smooth lang yung gilid niya. Also, pwede nating i-no fill yung ating box para kung sakaling maisipan man natin na mag-insert pa ng mga shapes doon as background ng ating flyer, madali natin siyang malalagyan. So, ayan, no fill yung ginawa ko para madali or makikita yung image na ilalagay ko pa. So, kunwari, eto na yung aking title or title ng aking business. And then, mag-i-insert ako. Gusto ko siyang lagyan pa ng design. So, ito yung mga shapes na maaari natin gamitin. So, kahit ano dyan, pwede nyong piliin. Depende sa choices ninyo or depende sa taste ng inyong design. Ako, simple lang yung gusto kong design. So, gagamit lang po ako ng rectangle. And then, drag ko lang siya dyan kung gaano man siya kahaba. Ayan. Kung mapapansin ninyo, teacher, bakit po nasa ilalim po yung text? So, para mapunta siya sa ibabaw, para nakapatong siya dun sa ating box. So, right-click nyo lang tong si box natin and then send to back para maging background siya ng ating text. So, ayan, lumutang na siya. So, teacher, parang ayoko po nung kulay na kulay blue. So, same pa rin. Go to shape format, fill shape tayo. Piliin kung ano yung gustong format ng kung ano yung gustong color. Ako gusto ko eto. Gusto ko lang yung simple lang. And then, pwede din naman pong wait lang. Back natin. Ayan. Gusto ko siyang gawing parang orange or pink. And then, ang outline, pwede din siyang no outline para pag pinatong natin siya doon, hindi natin makikita yung edges niya. So, ayan. Let's say, ganyan po yung kakalabasan. Again, depende po sa inyo kung paano nyo siya gagawin or ano yung magiging taste ninyo sa ating magiging flyer. And then, next, mag-i-insert. Kunwari, teacher, gusto ko pong mag-insert ng image ng aking ibinibenta. So, go to insert and then picture kung saan nyo po siya isinave. So, click picture. Ako, yung image na gusto kong ilagay ay nasa device na or nasa laptop. So, click lang natin si device or this device and then madadirect kayo. Or kung hindi pa siya direkta, pwede nyo po siyang hanapin kung saan nyo siya sinave. So, pwedeng nasa desktop, pwedeng nasa download or nasa documents. Depende sa inyo kung saan nyo siya nilagay. So, sa akin, eto. So, meron akong kunwari. Gusto ko cheese stick. Magbibenta ko ng cheese stick. So, ayan. Pagkalagay po natin, pwede po natin siyang i-resize. Ayan. Chef natin, hindi natin siya pwedeng magalaw-galaw kung saan. So, parang pwede natin siyang i-drag kahit saan. Right-click. And then, wrap text natin. Click wrap text. And then, behind text para pwede natin siyang bago-baguhin kung saan natin gustong ilagay. Let's say, ayan, gusto ko pa siyang i-resize. So, pwede. Depende sa inyo kung paano nyo siya gagawan. Then, gusto ko pa ulit mag-add ng image. Same process yung gagawin. Gusto kong ilagay si fishballs. Ayan. So, if notice, hindi ulit natin siya magalaw-galaw. So, para mag-same tayo doon or para maging kagaya siya ni cheese stick na pwede natin kung saan ilagay, wrap text ulit natin siya. Ayan. Ulit lang yung process kapag mag-i-insert tayo ng picture. So, again, gusto ko naman po is yung drinks naman. So, same process pa din. Insert lang tayo. Then, wrap text natin para pwede natin siyang i-galaw kung saan natin gustong ilagay. Ayan, medyo pwede natin siyang itaas-taas kung medyo medyo malaki or wala ng space. So, nakadepende sa inyo kung paano nyo siya lalaruin. Another ulit para pantay. So, sagot gulaman naman. Wrap text ulit.
behind text, and then drag. Drag natin kung saan natin siya itatapat. So, kung mapapansin nyo, napaka-plain. Teacher, gusto ko pa po siyang lagyan ng design. Gusto ko pa po mag-insert ng shape. So, pwede ulit. Doon lang tayo, insert tayo. Again, pwede kayo mag-insert ng clip arts. Pwede kayo mag-insert ng pictures, icons, or shapes. Dito sa akin, example, mag-insert lang ako ng mga shapes. Then, pag kayo na yung gagawa, depende na sa inyo kung ano po yung ilalagay ninyo. So, gusto ko lang siyang lagyan ng parang background, parang design ng onte. Ayan. Kunwari lang siya. Then, paano ko po siya ilalagay sa likuran. So, behind text lang ulit para mapunta siya sa ilalim ng ating image. So, pwedeng, since magkakasize naman siya, pwedeng i-copy-paste nyo na lang po. Click nyo yung image or click nyo yung shape, then Control-C, and then Control-V. Para pwede nyo siyang i-drag doon sa kabila. And then, crop text ulit, behind text, then send back para makita or para umibabaw ang image. Same process dun sa kabila. Copy-paste natin siya. Control-C, Control-V, drag sa baba. Drag natin. And then, pwedeng send to back para makita. Ayan, para lumitaw yung ating picture. Then, another one, copy-paste ulit. Control-C, Control-V, and then drag natin, and then send back para lumitaw yung image. Ayan, pwede nyo na siyang i-resize kung sa tingin ninyo medyo medyo off yung kanyang margins o kaya naman yung mga spaces. Ayan, pwede nyo po siyang i-drag or pwede nyo pa po siyang baguhin. So, let's say ganyan yung gusto kong maging design. Pero yung kulay ng shape gusto kong baguhin. So, click lang ulit natin yung shape. Go to shape format. And then, pili tayo. Shape fill. Ano yung gusto ninyong gamitin? Kunwari, ang gusto kong gamitin ay kulay, gold accent. Or kahit ano dyan. Depende sa gusto ninyo. So, pili ko lang. Click ko lang yan. And then, for the outline, no outline para smooth lang yung gilid. Same with the other shapes. Gusto ko para sila ng kulay. Walang outline. So, click ko lang yung mga image na yon, yung babaguhin. Then, para pare-parehas na sila. Ayan. So, meron na. Tapos na yun sa image. And then, syempre, ipapakilala mo yung binibenta mo, kailangan may mga name siya or may mga pangalan. So, pwedeng, kagaya ng ginawa natin dun sa una, you may insert text box. Insert text box. And then, sa loob ng text box, ilagay kung ano yung pangalan ng inyong ibibenta or food. So, una, meron akong cheese stick. Ayan. Cheese sticks. And then, kunwari, ang gusto kong benta or price niya ay PHP, 10 pesos. 10 pesos per order. So, Chef Notice, napakaliit. Again, pwede nyo po siyang i-resize. Go to home. And then, go to fonts. So, gusto kong gamitin na font dyan para makita is itong Verdana. And then, gusto ko siyang i-resize. So, pwede na muna natin siyang i-drag. I-drag ko na muna siya dito para madali lang. And then, resize. And then, gusto ko yung bold lang o kaya naman kitang-kita. Ayan. And then, gusto ko din po na wala pong shape outline. So, lalagyan natin shape outline. No outline. And then, pwede nyo na din pong i-fill. Napipili na kayo. Fill natin kung anong kulay. Gusto kong color is light green lang. And then, ayan. Pwede na. Meron na tayong name ng ating product. And then, how much. So, para dun sa other, pwedeng i-copy-paste na lang din siya. Kagaya nung ginawa natin dun sa mga shapes sa una. So, click the image or click the text box. Control-C. Then, click sa any spaces and then Control-V. Then, drag natin siya kung saan natin ilalagay.
rename natin. Para magbabago na lang tayo ng text. So, fish balls ko, kunwari, parehas lang sila. Ayan, meron na tayong price para sa fishball. Again, pwede nyo po siyang ilagay sa center. Center natin para align pa din siya or naka-organize. Another, para naman dun sa mga juices natin or drinks. Ganun din yung gagawin ko ulit. I-ano natin. Control V and then Control C. And then, babaguhin lang natin yung name. Buko Pandan. And then, yung price niya, kunwari gusto kong buko pandan ko tig 15. Ayan. And then, ganun din po ulit ang gagawin natin para dun sa last one. So, Control C, Control V. And then, drag natin. Oops. Drag natin siya dito. Oops. Wrap text natin. Pwede natin siyang i-wrap text para hindi siya mawawala. Hindi siya magbabago ng paper. Ayan. Sagot. Salamat. Ayan. Kung medyo malaki siya, hindi na siya magkasya, pwede nyo po ulit siyang i-resize. So, ayan. Meron na tayong or meron na po akong sample flyers. Kunwari gusto kong lagyan ng contact number or header. So, pwede nyo po pang i-insert doon sa pinakang dulo. So, eto mag-i-insert lang ako dito ng ano natin, yung contact number kunwari. So, lagay lang natin dito. For delivery, kunwari. For delivery, contact us. Contact us on. And then, yung number, kunwari lang. Ayan, kunwari yan yung number niya or number ng business ko. Then, gusto ko siyang i-center para naka-ano lang siya. And then, going back to this one, tanggalin na natin. Ayun, naka-highlight na or nasa baba na yung ating contact number. And then, kung gusto nating baguhin yung design or color ng ating paper, pwede po tayo mag-proceed dito sa ating design. And then, go to page color. Click lang natin yan. And then, may mga theme color na pwede tayong pamilian. Pwedeng blue, pwedeng ayan, ayan. Depende sa gusto ninyo. So, let's say, ang gusto kong image or background image niya ay eto. And then, kunwari, eto, light lang. So, click ko lang siya. And then, eto na po yung ating finished simple flyers. So, ayan. So, nakadepende sa inyo kung ano yung gagawan ninyo. So, this is just an example, pero pwede nyo pong gamitin or pwede nyo siyang maging reference. Let's say, gusto nyo mag-business ng food business o kaya naman po ng tindahan. Kung meron kayong tindahan, pwede nyo siyang gawa ng flyer, simple flyer for advertisement. So, eto po ay magiging parte ng inyong output for week 8. I will be grading this also as your performance task and part of your project. So, pwede nyo po siyang ipasa sa ating Edmodo as picture file o kaya naman documents. Yung as is na ganito. After ninyo siyang magawa, rename nyo lang yung document ninyo sa name ninyo and then submit it to our Edmodo class. That's all for our last discussion in EPP for quarter 1. And proceed to our Edmodo class for other designated learning tasks. Bye everyone!